Ayan, good morning everybody. Sorry, I am 19 minutes late no sa ating uh, everyday live streaming. Actually, hindi ako makikita, wala akong eyeglasses. Ayan. So, yes, kagagaling lang namin ng aking bunso sa Robinson dito sa may Eftañedo kasi sila yung maagang nagbubukas. And plus, meron akong rewards card na ginagamit sa kanila like for more than 10 years. Sa Robinson ako namimili ng aming mga pangangailangan sa groceries and even sometimes sa mga frozen, no? Frozen items. Yan. So, kasama ko yung aking bunso na nanonood ngayon. Gwapong-gwapo, no? Um, pero sabi ko nga, hindi, ayoko naman siyang ipahiya. Pero just a simple advice, no, sa mga parents. Huwag niyong isasama si bunso kung wala kayong budget kapag nag-groceries. Kasi, mapapasubo ka ng bonggang-bongga. Pero isang joy para sa isang magulang, no, na kapag naibibigay mo, no, yung mga gusto ng iyong anak. Kasi ang bisyo lang naman ng aking anak na yan kumain, no? Yan lang ang bisyo niyan. Kahit na to 20 ka na ba, anak, no? Magto 20 ka na this year, no? Magto-20 na siya sa September pero walang bisyo yan sa katawan. Ayan. So, it's another day, another week, no? Monday is a really wonderful Monday morning, and normally I start walking at 6 a.m. Kaya lang dahil si husband ay sinisipon, inuubo. So sabi ko mag-rest muna siya. The weather natin right now is hindi siya ganon ka, ano masabi natin, ewan ko ba kung masasabi ko bang inuuso-uso yan, yung mga sakit-sakit, no? Sana huwag naman tayo makiuso. Let's try to do things that will help us boost our immune system and also help our family, no, to cope up with the weather. Yan. So, kasi umuulan, no, and then masyadong mainit, and then uulan ulit. So, yun yung nagiging cause ng mga sakit-sakit right now. So, yes, praying that everybody, no, every family member ninyo ay walang sakit. So, also, please pray for my son. Nasa Manila siya right now. Meron siyang seminar sa STI Pasay, and then tomorrow sa STI Ortigas naman. Ayun. So, nakaka-proud naman, no, sa isang nanay. And then, wala siyang pahinga because they started working na. Oo, mga professor sa STI. Yeah, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga teachers, no, faculty, mga professors who are being used by God for the next generation, sa ating next generation. Ayan. So, ano ba ang pwede kong i-share sa inyo for today? Ayan. So, since kami dalawa ng aking bunso ay nag-groceries kanina, so ang aking pwedeng i-share sa inyo is how do I parang budget, no, my paycheck. Ayan. Although, yung tatay ng aking anak, no, he is still supporting si bunso dun sa kanyang allowance. But of course, I have also my part, no. I have my part to punuin kung ano man yung kakulangan. But, basically, kasi sa panahon ngayon, aminin man po natin hindi, ang 1,000 mo is parang 100 na lang. No? I think every mommy
or every mothers, even kahit single ka, no, you can agree to that. Kasi nga, iba na yung panahon ngayon. Dati, yung 500, pwede ka nang magkaroon ng meal or food for 1 week, no? Kahit na ilang bibig ang kumakain. Basta wag naman isang barangay ang kumakain. Hindi kakayanin yun. So, what I can say is that kailangan tayong mga mommies, no? We have to learn how to budget, kaya malaki o maliit man po yung ating kaperahan na nasa kamay. Ayan. So, as a VA, no, as a work from home mom, most of the things that I do is budgeting my own paycheck. Electric bill is so expensive, water bill is so expensive, but those are basic commodity that we really need, no, in our daily life. Apart from kapag merong sira ang bahay, yung mga ganon. And then recently, we bought our car, although hindi siya brand new car. Kasi ako naman, before I jump into buying a brand new, no, ko-compute ko muna, no, I always compute yung babayaran monthly, and then I always put something on top of it for like ang tawag nila ron, depreciation or repairs and maintenance. Actually, sa pag brand new yung car, you have to put a certain amount, set aside ka rin ng certain amount for the maintenance, for the fuel, no? So, we bought a second-hand car. It's cute nga 30-year-old na Toyota Corolla na gustong-gusto ko yung kulay niya. But, you know, at first, syempre, may mga gagastusin ka para ayusin siya. And then, natutuwa kami doon sa car na yon kasi kahit na matanda na siya, no? Kasi kung titingnan natin sa lifespan ng tao, sa lifespan ng kagamitan, kapag marunong kang mag-ingat ng mga gamit, it will last you for many decades, no? So, yun nga, it's a 1978 yata or 75, 74 model na Toyota Corolla big body, no? And we have a very good na mechanic, a God-fearing na chief mechanic. Talagang kapag tumawag si panganay sa kanya, to the rescue kaagad siya, which is kumbaga parang nawawalan ako ng mga alalahanin. And then he also does ko-compute niya yung, ate, ito yung mga dapat mong i-take into consideration in repairing, you know, or i-take mo into consideration na eventually itong mga to mag-fall out na or bibigay na. So yun yung yun yung maganda kapag kakilala mo ang mekaniko and alam mo na kapareho mo siya ng faith, because hindi ka niya lolokohin. At syempre, dapat hindi rin natin sila ina-abuso, no? Kung malaki ang natitipid mo, then you give them something ng natipid mo. Kahit 50-50 lang kayo, no? So, ako kasi ganun ako. Hindi po ako tumatawad. Ewan ko, but I still believe that kapag may binili ka at mura lang yung presyo, no? Huwag mo na tawaran. Kung pwede mo nga dagdagan mo eh. Kung ikaw naman ay nakaluluwag sa buhay. Kasi kung hindi ka naman yayaman dun sa a few peso na tinawad mo, bigay mo na. Okay? So, that's how I view things. I don't know about other people, no? But ganun po kasi ako. So, anyhow, going back, how I budget my paycheck. Ayan. So, believe it or not po, meron akong iba't ibang card. Hindi credit card. They are cards like, meron akong account sa Union Bank at meron akong main account which is Security Bank. And then, yung aking Paymaya, meron akong Paymaya. And then, meron din akong tinatawag na GoTime. Okay.
yung, thank you, Manlin. Thank you for watching. Mani, oo, mamaya, pa-deliver mo na lang, pati yung mga, deliver nyo na lang. Sige, i-Gcash ko na lang, no, yung payment. Kasi, may gisan ko balas, kaya beki bunsunan din, may nyali, na. So, nakalimutan kong mag-withdraw. So, more often po, wala po akong cash on hand. Ayan. Meron ako cash in bank. Ayan. Kasi kapag nandito sa kamay ko yung cash, nawawala kaagad. Parang isang kisap mata lang nawawala. And then, also, yung girlfriend ng aking bunso, hindi ko babanggitin yung pangalan, pero nanonood siya right now na love ko itong batang ito, no? Kasi sabi nga namin ng husband ko, para siyang si Jesus Christ in a women version, kasi yung aking bunso ay talagang nagkaroon ng total transformation, no? Although hindi naman po bad yung anak kong bunso, kaya lang hindi lang siya extrovert, introvert kasi siya. So right now nagiging half-half na siya, hindi po half female, half male, but he's turning into becoming a half introvert, half extrovert, pero mahilig siyang mamili ng mga kinakaibigan. Yun. And I think that is wise, no, when you choose friends. So, going back, ayan, nag-divert ang aking attention. First and foremost, of course, be healthy, everybody, no? Drink a glass. I always drink a glass of cranberry juice, which I bought from Robinson. Kung wala sa Robinson, minsan sa SM, yun. Yung aking cranberry pomegranate is already done, so I have to buy again. Although, ang isang bottle nito, it will last me for like a week, no? So, ganito po siya, ice cold, no? That will help us, no? Boost our immune system, especially sa mga women na nagkakaroon ng hormonal imbalance because of aging. Ayan. So, as I've said, iba't ibang cards, no? Ang ginawa ko, yung cards, mga debit cards, at saka yung like PayMaya. Wala akong card sa GCash, no? Pero meron akong GCash account. PayMaya, meron akong card. GoTime, meron ako. Tapos, UB at saka SBTC. So, yung apat na yon, meron siyang kinapupuntahan. Yung aking SBTC, yun yung aking main account, which is sinaset aside ko lahat ng mga accruals ko doon. No? Kumbaga, parang yun yung pinaka-savings. Doon nilalagay lahat ng savings. And then, yung isang UB account ko, yun yung parang operational na account. Kumbaga, doon pumapasok yung aking paycheck. And then, from there, dinidistribute ko siya sa iba't ibang mga accounts. So, ang GoTime, since GoTime is Robinsons, no? Meron silang, anong tawag nito? Let me just show you. Hindi po ako binayaran ng Robinson or ng GoTime to promote this. Pero, just, to give everybody an idea on how to handle, your expenses, especially kapag regular, no, or full-time, I mean, na work from home ka na. So, meron akong GoTime card dito, no? So, ayan siya, yung GoTime card, no, na kinuha ko sa Robinson. And, ito yung ginagamit ko every time nag-groceries ako. So, ang ginagawa ko every week, kung magkano halimbawa yung budget ko sa food, dun ko siya pinapasok, no? Para sa ganon, hindi ko siya mag-allow. Kasi, as I've said, kapag hawak mo yung cash kasi, basta-basta ka na lang gastos dito, gastos doon, na? So, nilalagay ko doon, like, say, for example, kung ang budget ko, pero meron pa rin akong cash on hand for food. Eto siya, meron akong alkansya dito. Kita ko sa inyo. Ayan. So, ayun, wala na siyang laman kasi nga patapos na yung week, no? Yung resipo po dyan is receipt kung magkano yung ginastos. So, I always ask, anong tawag nila dito? Minuta o kaya fatura sa Arabic, no?
So, pinapasulat ko sa kanila kapag ako po ay namimili. Ayan. So, may listahan. And then, ayan. So, nililista nila dyan. And then, nilalagay ko dito. Say, for example, naglagay ako dito ng per week, like 2,000, no, na dito sa, ano na to, garapon na to. Ang kapalit nun is resibo. So, lalagay siya dyan. Kapag yung 2,000 na yon ay hindi naubos for that week, i-carry over siya doon sa next week. So, every week, this will have 2,000 as soon as ma-receive ko yung aking paycheck. No? So, magkano ba ang budget ko sa aming food? Sa inyo pong kaalaman, yung aking mga anak, pati ako, ay hindi naman ganun kalalaking mga tao. Pero masasabi ko po sa inyo, honestly speaking, and for transparency reason, kami po ay malakas lumamon. Ayan, talagang lumamon, no? But, ano lang, at least, you know, yun yung vision namin, kumain. Pero hindi naman po kami mga glutton or gluttony na mga tao. But we just love food, no? Which is good naman. So, ang daily na ano namin, oo nga, hindi halata, no? Kahit sa inyo, hindi halata, Marita. Ayan, si Marita palagi po yung nanonood sa akin. And then, ang ginagawa ko, tinitingnan ko, breakfast, lunch, and dinner, may budget yan. Say, for example, kasi ano kami dito, 5 kami na nakatira dito sa bahay. So, breakfast, lunch, and dinner, nag-allocate ako, budget pinag-uusapan. Nagpa-budget ako ng 350, 300. So, that is 1,000 a day. Baka naman sabi niya, ay, ang laki. Budget niya no? You can work out with your budget. So, pag sinabi mo 1,000 a day, so that is for week 7,000, no? Pwedeng maubos mo yon, pwedeng hindi. Pero at least, yun yung iyong maximum, kumbaga. So, ano yung kasama doon sa 1,000? Yun nga, yung breakfast, yung pang-lunch, yung pang-dinner, no? So, yun yung binabudget ko. Para sa ganon, hindi ako na-overspending at hindi rin naman kami nagugutuman. Kasi, mahirap pag, alam mo yun, yung hindi satisfied yung katawan mo doon sa na kinakain mo. So, I use up a garapon. Actually, ano to, binili ko to parang alkansya, tapos meron dapat siyang battery, pero hindi ko siya ma-operate. Ayoko nang mag-isip. So, ginawa ko na lang siyang alkansya ng aking meron kasi kaming dito, suki na dumadating. May mga tinitinda silang mga fresh na mga meat, tas mga gulay. So, yun yung dito ko kinukuha yung mga yon. Like, say, for example, napusan kami sibuyas, bawang, luya, things like that. So, doon kami tatakbo sa kanila. Tapos, dito. So, basically, every week, may 2,000 dito. And then, every week, yung 5,000, kasi nga 7,000 yung budget namin sa food for the whole week, yung 5,000, nilalagay ko siya sa loob ng GoTime. Ayan. Para sa ganon, pag nag-groceries kami, gamit ko lang si GoTime. And then, ang kagandahan ng meron kang GoTime is, triple yung points, no? And then, meron siyang app na pwede mong i-download. Ay, nandito pala sa aking cellphone na to. Meron siyang app na pwede mong i-download at nakikita mo real-time yung iyong points. Tapos, yung points mo, pwede mo rin siyang ipambili, no? Ganun yung ginagawa ko. So, like, today, no, namili kami ng anak ko. Sabi nga ng anak ko, may budget ka ba, mami? May pera ka ba? Sabi niya. Sabi ko, may pera naman siguro itong card na to. Sabi ko, tapos sabi niya, magkano budget mo? Sabi ko, hindi. Kunin mo kung anong gusto mo. And then sasabihin ko sa'yo pag enough na. Diba? Sabi ko. So, at least, you know, kasi last week, hindi naman kami nag-groceries. So, yung budget for the last week, kinary over ko siya this week. So, may sobra pa rin. No? Tapos, carry over mo lang sa mga susunod na week kapag may sumobra. At kung naman na over ka, alam ko wala siyang minimum. Oo, wala siyang minimum na pag-o-open.
Kasi hindi rin siya nag-earn ng interest, maliban na lang kapag ikaw ay meron siyang option. Alam nyo yung katulad sa GSave, sa PayMaya Savings, meron ding GoTime Save. Ayan. Meron din siyang GoTime Save. Pag halimbawa gusto mong mag-save eto pa pala. Ako kasi, ang technique ko, kaya tuwing Pasko, may mga naibibigay ako sa mga friends, sa mga January pa lang meron na akong ina-allocate na savings para sa Christmas gift or Christmas aginaldo. Yun, sa mga kakilala, no? So, ang ginagawa ko is sa January pa lang, yung unang paycheck ko, sa January pa lang, nag-allocate na ako, yun, ang budget ko for Christmas, ang weekly budget ko is 500 for pero it will depend, hindi rin naman every week na si-set aside ko yon, pero yun yung budget ko nga. Kumbaga, naka-set aside. Nasa back of my mind siya na maglalagay ako ng 500 dun sa GoTime Save ko para sa ganun. Sa Pasko, pwede kong mahugot yun. So, kapag nag-apply ka ng GoTime Save, hindi siya dun sa wallet ni GoTime. Nandun siya sa savings. So, hindi mo siya magagastos. Dito siya sa savings. So, nasa app siya, makikita mo siya, no? And then, meron din akong siniset aside na para sa aming car, repairs and maintenance, a certain budget per week, no? Siyempre, ang kotse ay lagi nating ginagamit. And then, yung amount na yon is also the same amount that ginagamit ko when we fuel up the car, no? Pero normally kasi si panganay ang gumagamit ng car, so siya yung nag-fuel ng car kasi nga siya yung gumagamit, no? Ginagamit niya sa work. So, nagsiset aside ako ng ganong a certain amount, like 500, depende, no? And then, nilalagay ko naman yon sa aking PayMaya savings, which is for the repairs and maintenance. So, baka magtanong kayo, ang dami namang ina-allocate na budget. Actually, no, meron din akong binabudget per week para sa masters ng aking anak, master's degree niya. Meron akong budget for gadget. Ang budget for gadget, that includes yung cellphone load, no, yung mga mobile load, yung palagi natin ginagastos. And then, meron din akong budget for Eros sa bunso ko kasi nga may sariling allowance si bunso. So, meron akong budget doon, and then kapag naubos na yung binigay sa kanya ng dad niya, automatic ako yung nag-aabono. So, nakaano yon kasi alam mo sa mga college ngayon, kulang na yung 2.5. Ewan ko kasi siguro matakaw lang talaga yung anak ko na yon, kaya kulang yung 2.5 sa kanya. Tsaka yung pamasahe kasi niya kapag nag-tricycle siya, from here, papuntang school is parang 100 na yung binabayad nila kasi medyo malayo yung dito sa amin, papunta sa school nila. And ayoko naman silang nag-jeep kasi yung oras, tapos pagdating nila sa school, amoy kung ano-ano na sila, no? So, sabi ko, tricycle na lang kayo kasi pag nag-tricycle kayo, at the same time, nakakatulong tayo dito sa mga tricycle sa TODA dito sa atin, kako. That's why, ganun siya. Kaya kilalang kilala sila because of the generosity that they are giving to the tricycle drivers, no? And then, meron din akong nakaset aside na dito sa aking worksheet, no? Naka-worksheet po ito na ginawa ko siya sa Excel. At mamaya i-explain ko sa inyo kapag halimbawa sinet aside mo na itong amount na to, paano kapag expense. Ayan. So, kumbaga parang today, small or simple bookkeeping type tayo, no? Yung real life bookkeeping, no? So, anyhow, meron din po akong budget for tithes, love gifts, no? Kasi love offering. So, iba kasi yung tithes and iba din yung love offering. And then, dun sa tithes and love offering, naglagay ako ng certain percentage
kung whatever is the paycheck, kasi paiba-iba yung paycheck ko every week. So, pina-percentage ko na lang siya. No? And, naka-formula yon dito sa aking Excel. So, it will automatically compute for how much I should set aside. And then, what else? So, I have a budget for my VA. Meron kasi akong VA trainee right now. At ganun din ang ginagawa ko sa kanya. Binibigyan ko siya ng allowance. Hindi naman ganun kalaki, pero at least she's helping me. And also, kumbaga parang it's a, parang give and take kind of thing. She helps me, I help her, which is good, nakakatuwa, no? And then, meron akong budget para sa sarili ko. Siyempre naman, no? Kaya nga na papaayos ko yung aking sarili. As in, napapaayos, parang ang laki-laki ng diferensya ko, di ba? So, ibig sabihin, yung self-expense, ang tawag ko doon, dito sa aking account, or JLS expense, is like yung aking hair, no? Doon ko kinukuha. And then, yung aking, kung halimbawa gusto kong magpa-facial, o kaya manicure, pedicure, dun ko kinukuha. And every week, I have a certain amount there. And then, kung makikita nyo yung aking mga Paymaya, Gcash, or ano, ang dami nilang save. Kasi nga, an account within an account siya. No? So, ganun ko siya ginagawa. Ang pinakagusto ko, na pag magsisave ako is Paymaya Savings. Paymaya Savings kasi ang laki ng ano niya, ang laki ng binibigay niyang interest sa'yo kapag halimbawa every week napapasukan mo yung savings na yon ni Paymaya. Nagtataka ko every day meron siyang tinatawag na interest, and then plus yung parang, anong tawag doon? Teka, check ko lang, para hindi ako maano sa term na ginagamit ko. Meron siyang, teka, open ko lang yung Paymaya ko, pero hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo. Pasensya na. Ayan. So, at saka hindi ko rin pwede sabihin sa inyo. Pag gusto nyo akong padalhan sa Paymaya, sabihin nyo na lang. Bibigay ko yung numbers sa inyo. Okay. So, pag laging pinapasukan mo siya, no, ng ano, ang current rate ko right now, because of the amount na nakapasok doon, naka-maintain doon, is nasa 5% per annum. So, eto. Sa transactions, makikita mo na meron siyang net base, okay? Net base interest, and then meron din siyang net boosted interest. So, meron ka ng net base, meron ka pang net boosted. So, sa tuwing meron kang ginagawa sa iyong Paymaya savings, lumalaki yung yung interest mo. I'll give you an example. Halimbawa, kung ang nandoon sa savings mo sa Paymaya is nasa 10K, ang net base interest mo, naglalaro siya sa 80 centavos up to 1 peso. And then, meron siyang boosted interest na naglalaro sa 0.25 centavo to 40 centavo. At yun ay daily, hindi siya monthly. Na? Kasi sa mga banks right now, makita mo kahit gaano kalaki, maliban na lang siguro kung milyones ang nasa bangko mo, no? Pero kung mga ordinaryong tao lang tayo, tulad ko, tulad mo, no? Itong Paymaya Savings is a big help, no? Kasi, tinitingnan ko, sabi ko, aba, yung aking pera is, meron siyang interest na mahigit piso kada araw, no? So, kahit pa piso-piso, sabi nga, alam nyo sa mga Chinese, no? Yung piso-piso tubo, tubong lugaw, tawag doon, no? Yung piso-piso tubo, kapag nakabenta sila 1 milyon, 1 milyon pa din yun, no? So, ngayon, ayan, so, I always use Paymaya kapag nag-sisend ako ng,
Sa GCash kasi hindi na ako, kasi tuloy, hindi na ako masyadong nag-aano kasi natakot ako dun sa mga, ano nila, dun sa mga nagiging problema nila. Pero syempre, siguro depende pa rin yun, no? Pero mas, I found PayMaya secured, no? Plus, meron silang card. Okay, teka, kunin ko yung card ko. So, meron siyang card na ganun din, pwede mong gamitin, no? Pag mag-withdraw ka o kaya pwede mo siyang gamitin sa ano, so yung card ni PayMaya, ayan, ganyan siya. Okay, sorry, I had to cover something. Ayan. So, this is the Maya card that I have. And, palagi niyong pirmahan sa likod yung mga cards ninyo, no? Para hindi siya mananakaw. And also, be aware po na kung minsan may man nagre-reading. Ewan ko kung dito applicable, pero sa Amerika, it was being done before na merong nagre-read ng card mo, itatapat nila yung bag nila sa ano mo, tapos i-read nila yung details ng card mo. It's a device, no? There was one time kasi na ganun na si Wendell noon when he was in America. That's why yung kanyang card ay merong protector, no? So, meron siyang ginagamit na protector. Oh, and by the way pala, dahil meron po akong upright na freezer, yung freezer na nakatayo, hindi yung yung deep freezer, no? Gumagawa ako ng maraming yelo, and then yung aking mother, tsaka yung kapatid ko, binabayaran nila yung yelo, so nilalagay ko rin dito. So, another income pa rin yun. Pambayad pa rin yun ng kuryente. Ayan. Kasi since ginagamit naman namin yung deep freezer sa mga frozen namin na mga so why not add some more para merong income. So anyway, going back is, so meron din akong tinatawag na fund. Emergency fund. Okay? Emergency fund, meron akong budget for emergency fund per week. Hindi siya ganun kalaki. Pero, weekly talagang inaano ko yon, siniset aside ko. And then, apart from the emergency fund, meron din akong savings fund, no, na siniset aside, which is about 20% of my paycheck every week, no. Sasabihin ng iba, kasi baka mataas naman yung sahod mo, kaya nagagawa mo lahat yan. Hindi naman po ganon, no. But if we practice this, kahit na yung kung ikaw ay nasa minimum wage lang, pwede naman, no? Kasi I had an experience before, may tinuruan ako, sabi ko, ganito ang gawin mo since meron kang anak, and then try mong gawin to, yung lata ng gatas, no? Pag dito, everyday, maglagay ka 10 piso, dito naman 20, dito naman, halimbawa, kasi nga yung husband niya is tricycle driver. So, depende sa araw, no? Kung malakas o hindi naman nagpa-boundary yung husband niya. So, sabi ko, dito, lagi ka 10 pesos kasi yun yung halimbawa yung pang-vaccine ng mga bata, no? Yung vaccination, check-up, at saka in case of, yung mga pambili ng vitamins. So, dito mo ilagay, no? Everything about yung niya. And then, dito naman, kaya 20 pesos yan, yung pambili ng milk niya, diaper niya, so, consumables niya, ganyan, no? And then, dun sa isa naman is, yun yung parang emergency fund nyo na 20 pesos din ang ilagay mo. So, sumang total, in a day, nagsiset aside ka lang ng 50 pesos. Pag kinompute mo yon, lalo na kung hindi mo naman siya ginagastos, no? Ang laking bagay, no? Kung minsan nga, nagbibilang kami nun, sabi ko, tingnan mo, sa liit-liit, no? Magiging malaki pa rin siya eventually. So, yun ang ginagawa ko, and then, the good thing is that, I am still able to help other people. Hindi naman po sa binobroadcast ko tumutulong ako sa mga tao, but it gives you a breathing, alam mo yun, yung parang portion wherein, limbaw kung merong mga kailangan mga matulungan, meron kang at least a certain amount, no, that you are not taking it from your food budget, from your tuition fees, or
mga kailangan mong bayaran, that is like electricity and people may ask, bakit po wala yata kayong budget for the water, for the electricity, dito kasi sa bahay, dahil nga we agreed to divide, dahil may work na si panganay, may work na rin yung kayang fiancé, and then si husband ko, no? So, we divided the expenses ng utilities. Kay husband he is in charge of paying the electric. Kaya siya po yung umiiyak sa tuwing mataas ang bill ng electric. At least hindi ako yung umiiyak, no? At siya rin yung nakikipag-argue. Yan. So, but he's a nice person to argue with, no? And then, si panganay ang nagbabayad doon sa aking backup internet, which is Converge, kasi kailangan hindi ako nawawalan ng internet, no? So I have PLDT and then I have Converge, no? So I have both. Good, naman sila. And then si manugang ko is the one paying for the water bill. So kasi as a parent, no, we want to give our children the responsibility. That is how I brought them up, no? Giving them the responsibility. Being responsible is a good character for our children, because in the future they will be able to face every situations and every ordeals that they will be going through. So, yun nga, si panganay nagbabayad ng Converge every month, and then ako naman ang nagbabayad ng PLDT, kasi yung aming PLDT is medyo malaki dahil yung plan na kinuha ko is parang kailangan na kailangan siya dito sa aking work, because I work by changing my VPN or Virtual Protocol Network, no? So, kailangan malakas. And then, also, I have a budget na maliban pa dun sa savings, dun sa isang account, mayroon pa rin ako savings na sineset aside on other, nililipat ko siya sa aking Paymaya, no? Para sa ganon, mag-earn siya ng interest. So, I'm not promoting Paymaya, but I just like how Paymaya does it, no? Secured yung pera so far. Pag siguro million na, mag-iisip na muna ako kung doon ko ba siya ilalagay. Pero kung maliit-liit lang, no? So, Paymaya and GoTime are good, parang wallet sila, no? Pero virtual wallet lang siya, no? Kasi kapag gaya nga na sinabi ko, pag hawak natin ng pera, no, mabilis pa siya kay flash mawala, no? So, that's one of the things that I do. And then, I started writing things. For example, hindi ko kaagad tinatapon yung mga resibo, no? So, I collect the receipts, no? Halimbawa, yung pamimili namin kanina. So, I collect the receipts. Even yung tinread ko for a breakfast date, yung aking bunso, I collect all those receipts. At saka, sa cellphone ko, lagi nga nilang, nag-uusap daw kami, pero bakit daw ako nagsi-cellphone? Sabi ko, hindi ako nagsi-cellphone. Nililista ko lang yung ginastos ko sa inyo. Ayan. So, in my cellphone, meron akong ganito na, notes. So, ilalagay ko dyan yung, halimbawa kung nanghingi si bunso ko ng pera, nilista ko lahat, nilalagay ko dyan, no? At saka, ayokong iniistorbo nila ako kapag naglilista ako, kasi kuminsan dahil nga sa aking hormonal kumbaga changes, minsan nakakalimutan ko, no? Tapos ang gagawin ko, lilista ko lahat, and then kapag nakaharap na ako sa computer ko, ine-encode ko lahat. Now, yung aking Excel worksheet is connected to another worksheet. Same lang siya. Nag-create ako ng isang tab wherein nakikita ko kung ano yung cash in, cash out, and then balance. So, kailangan yung balance ko dito sa aking Excel worksheet is the same balance as dun sa aking app, no? Kapag hindi siya nag-balance, lagi akong nagbabank reconciliation na tinatawag dito sa aking mga kaperahan, no? Kasi syempre,
para malaman ko saan, bakit nangyari yung ganito. Pero kung maliit na difference lang siya, no, small difference, say for example, mga 50 pesos lang ang difference niya between my books and my bank account, then iaano ko na lang siya, i-adjustment entry ko na lang siya dito sa mismong Excel worksheet ko. And since I am computing everything, meron akong yun nga, yung weekly, no, na budgeting, weekly actual na column, no, and then the difference of both. Say for example, dun sa food, okay, dun sa food, ang weekly budget ko is 7,000, and then ang actual na na-consume is nasa 6,144. So, ibig sabihin, meron pa siyang balance, no? So, yung balance niya nun, iki-carry over siya sa susunod naman. Okay? And that's how the system that I created, no, works. Actually, it's not a system. It's just a simple Excel worksheet. But meron siyang mga formula wherein I know magkano na yung nagastos namin sa food for the month of ganito, and then meron akong tinatawag na year to date, no? Pag sinabi mong year to date, that is from January 1 and up to this date, kung magkano na. So, sa maniwala kayo't sa hindi, bibigyan ko kayo na rough estimate. Dun sa food namin, ganito po kami katakaw. So, from January 1 until today, meron na kaming nagastos na actual year-to-date balance of 252,733.50 na food. Ang food na yan, it includes kapag nagpapa-food panda kami or nagpapa-food panda ako. That is included there. No? So, ang laki naman. Syempre, mula January 1 yan hanggang ngayon. Eh, syempre, nung January 1, nag-ano ka, diba? May mga occasions. So, even the food for occasions is going here. So, doon, nakikita ko, in here, na-analyze ko, saan ba majority na pupunta ang kaperahan ng pamilya, no? Saan ba napupunta ang saan ka ba na-over budget? It's okay na pagkain, no, na medyo mataas sa pagkain kasi basic need ng katawan natin yon. And then also halimbawa, eto, sa transportation, meron din pala akong budget sa transportation. Per week is 500 pesos. Yung transportation na to is going to church, going to, yun nga, yung katulad kanina, nag-groceries kami, no? And then, kung susumahin ko from January 1 up to this day, magkano na yung mga pamasahe na na-accumulate namin? It's already 17,885. So, that's from January. So, mura pa rin compared dun sa bibili ka ng brand new na sasakyan na every month, meron kang, say for example, pinakamababa ba magkano? 11,000, kamo na lang na monthly, no? And then, pwera pa yung gasolina nun, pwera pa yung maintenance nun, monthly. Ang langis ngayon is about, magkano? Yung 1 litro lang ng langis, it's already 500, no? Kasi kabibili lang namin ng langis nung nakaraan. It's already 500. So, monthly, kung monthly ka nagpapa-change oil, that is another 2,000 out of your pocket, no? I'm just being practical, no? Kasi I've learned a lot through the times, no, of earning and spending. So, I've learned a lot. So, ang ano ko ngayon, ito din tinuturo ko sa mga anak ko and my panganay is adapting the same thing, no? Actually, siya mas high-tech lang kasi nasa, cellphone. Meron daw app sa cellphone na ginagamit siya and doon niya ini-enter. Kaya lang kasi hindi ako masyado sa mga ganun kasi I want to see the actual, dahil yung tawag doon, expose ako sa mga financial statements, income statements, no, mga bank reconciliation, mga worksheets, itong mga to. So, mas madali sa akin kapag nakikita ko siya. And then one time, sabi ng anak ko, Mom, what are you doing? Sabi niya, why you are writing everything? So, I showed him, no, kay panganay, I said, son, look at this. Sabi ko, this is how I do things right now. Sabi ko, and then, I explained it to him, and then he said, ay, oo nga, no, sabi niya. So,
he got the gist of it, and then na ano siya na, oh nga ma'am, it's nice, you know, it's a good insight, no, of doing things. And then ang lagi niyang tanong sa akin every time na merong kailangan na bayaran, or like yeah, tulad yung kanyang master's degree, no. I think sa kanyang master's degree, every tri-sem, ang kanyang tuition fee is nasa 25 to 30,000. Tri-sem po yun, no? So, how do I go about that? Siyempre, foreigner asawa niya, no, my husband doesn't, ayoko siyang gumastos para sa mga anak ko. Although, he loves to, but I don't want. You know, I just am a very independent woman. I was built like that. For how many years I've been an independent woman, a single mom, no? So parang alam mo yung ano na yon, yung hindi naman siya stronghold eh. It's a strong character, a personality, no? Kasi ako, I don't want people stepping on me, no? Character ko po yun. Hindi ko gustong inaapakan ako. Ayan. But I am a humble and a person that will serve you to the core, to death, kumbaga. Pero once na I see that I am being abused, I step back. Yan. Ganyan po ako. And I think that's what many women should be or should do, no? Kasi women are not the weakest sex, no? I don't believe in that, but what I believe is we were created by God as a helpmate, not as a alila. Ayan. So, then, us being rooted and grounded in the Word of God and in the love of God can, kumbaga sabi nga dun sa 1 John 4:7 and 8, no? For love is of God. No? Si God mismo, kay God mismo nanggaling yung love. So, if we have that love of God, we can give it away to other people. But we have to be wise then when we are helping or serving people. It's not that, kasi kaya nga tayo merong isip nilalang tayo ng merong isip. Nilalang tayo ng merong common sense. No? So, my personality is I don't want people stepping on me. No, I don't want people, you can say, people can always say bad things about you. But for me, I don't care if they say that, because ang ano dyan is your character. It speaks volume than what other people say about you. Ayan. So anyhow, that's my personality. Kaya ako, I'm very strong in terms of asking help, no? Although I love to give help, but asking help, I'm very strong in that, especially in terms of financial. Hindi ako basta-basta nanghihingi ng financial help. Because I know na God has given me the gifts and the talents, and my hands, sabi nga niya in Proverbs 31, no? Many women do noble things, but you surpass them all. So, my hands can generate money. Ito na nga lang, sabi ko sa inyo, yung simpleng ref magnet na lang. Okay? Kapag yan, pinatakbo ko yan, or pag gumawa ko ng mga ref magnet, nung nakikita nyo yung purple doon, it's a ref magnet. Na magnet siya, kaya siya nadidikit sa aking whiteboard calendar, no? So, I think many women can make money, no? Using their hands, using their, diskarte. Ayan, no? Sipag, tiyaga, diskarte. In other words, STD. Ayan. So, sipag, kapag may sipag ka, meron kang tiyaga, at sasamahan mo pa ng diskarte, then, 3-in-1 yan, daig pa ng masarap na kapiyan, no? So, we can always generate money. Like, noon, I was doing kapag katapos ko dito sa work ko noong time na yon, I was making some cupcakes and then I'm selling them, or mga cookies and then I'm selling them to schools, no? Or to other people. I was using the social media to promote it, kaya
Ganun yung ginagawa ko noon. So, let me just reply. So, anyhow, ayun, alright. So, yun, what else do I have? Okay, so, yung iyong budgeting, no, as a mom, as a mother, as work from home, kailangan meron tayong naka-allocate or naka-set aside na mga ganyan, no? Para sa ganun naman, hindi tayo nagka-cramming kapag malapit na si Judith, si Juna, no, yung mga yan. So, huwag tayong magka-cramming. O kaya kung minsan nga nangyayari, parang takbo ka dito, takbo ka doon para mangutang, no? I've been there, I've done that, but now I came to a point wherein tama na, no? Tama na, and as much as possible, if you can buy it cash, okay? So, katulad nung sabi nung anak ko, kasi meron siya, nasira yung kanyang cellphone. So, gaya nga ng sabi ko kanina, meron akong budget allocated for gadget. Okay? Tapos, nasira yung cellphone niya during that time. And then, sabi ko, bili tayo ng bago mong cellphone. Kako. I think yung iPhone 6 niya, bumigay na. Tapos, sabi ko, bili tayo ng bago mong cellphone. Nagulat siya, sabi niya, talaga ma, sabi niya, sabi niya, i-aano natin, sabi niya, home credit. Sabi ko, disapprove ako sa home credit, hindi ako pwede dyan. Sabi ko, dahil sa apelido ko, sabi niya, bakit? Sabi niya, foreigner apelido ko kaya nga disapprove ako dyan. Ako, paano natin bibilin yung cellphone na gusto ko sana? Let's go, sabi ko, let's pay it cash. Magkano ba yan? Sabi ko. And then sabi niya, baka mahal, sabi niya. Baka hindi mo kaya kasi nasa 10K. Naku, 10K lang pala. Sige, let's go. Sabi ko, bumili kami. And then, sabi niya, meron kang cash na ganyan? Sabi niya, hindi po siya cash. Sabi ko, nandito siya sa debit card ko. So, yun yung ginamit ko. Saan galing yung mga pera mo, mami? Sabi niya, syempre, pinagtrabahuan ko, anak. Sabi ko, ba't meron kang ganyang cash? Laki-laki na nang ginagastos natin sa pagkain, ganyan-ganyan. Hindi, sabi ko kasi, when you learn how to set aside, tawag ko dyan, accrual, para sa akin, sabi ko, ewan ko kung yun ay, bookkeeping or accounting term, pero, accrual for me is, accrue ko siya. Kumbaga parang collection siya. And put it on a certain place. Parang yung naglalagay ka ng pera sa alkansya. Yun. The only thing is that, ito, nilalagay mo siya sa isang account na hindi mo ginagalaw. That's why, pagdating ng panahon, meron kang huhugutin. Kaya nga, yung sa, di ba, may kasabihan na, ang tao marunong mamaluktot, no? Meron, ba yun? Tao marunong mamaluktot, merong madudukot, parang ganun yun, no? So, pag natuto ka ng ganon, then, start small, no? Start small, and then, eventually, magugulat ka na lang. And then, sabi ko nga, no, last year, nagulat yung mga anak ko kasi nga hindi nila alam that from January pa lang nag-allocate na ako ng certain amount para sa mga ipamimigay ko na gift sa Pasko. Kasi I love wrapping gifts, no? And ewan ko ba, hilig ako mag-wrap ng gift. Siguro nung bata ako, hindi ako na anuhan ng ganun. So I love to give gifts. So marami akong mga binibili, kaya nga si best friend kami, BFF kami ng Lazada, no? So then inuunti-unti ko nang binibili yung iba, lalo na kung naka-sale, tapos meron naman ako naka-allocate na amount doon, yun yung pinambibili ko. It's not out from my budget sa bahay. So dun sa budget na inallocate ko for Christmas fund ang tawag ko doon. So then ang nangyayari, pagdating ng Pasko, hindi ko kailangan gumastos ng malaki or hindi maaapektuhan yung aking income kasi meron na akong naka-allocate na funds, Christmas funds for that. Like pag kami ay sa Noche Buena at saka sa Medianoche, nakalagay din siya doon, no? Part siya doon.
And then, yung mga tao na gusto namin bigyan ng aginaldo, meron siyang nakapart doon, no? So, kapag nakita ko na, halimbawa, malapit na yung December 15, I normally buy the groceries na gusto namin ipamigay. So, si Wendell nga nakakatawa, sabi niya, whatever is the amount, hati tayo. Ayan. O di, meron akong kahati. Sabi ko, o sige, sabi ko. So, there was, last Christmas, we were able to spend like 20,000 yata yon, no? So, naghati kami at 10K kami. Kaya nga, nung Pasko, marami kaming nahanda, no? At saka marami kaming na pamilya. Tapos, yung mga anak ko was able to give them the things that they want. Normally, hindi ko pinibili ng bagay. Sasabihin ko lang, anak, eto yung, budget, aginaldo mo. Ayan, aginaldo mo. Ayan, so kayo nang balang bumili ng gusto nyo. Ayan, so, tataka sila, sabi ko, mami, nagka-bonus ka ba? Hindi, sabi ko, yung normal bonus lang na binibigay ng mga boss ko, pero yun, nakatago yun, yun, kumbaga parang nilalagay ko sa emergency fund yun. Sabi ko, bakit merong ganitong halaga? Tapos sabi ko, kasi anak, from January pa lang, I already start saving a certain amount. Kahit pa 100 lang yan every week, no? Para ilagay mo sa Christmas fund. Then, it's going to be a big amount pagdating ng, isipin mo, so let's say, for example, 100 per week. Ilang week ang isang taon? That's 52 weeks. So, meron ka ng 5,200 na masisave, no? So, kahit malaking bagay na rin yun, no? So, kung malimbaw malaki pa yung siniset aside mo, edi lalaki pa siya lalo, no? And then, kung meron naman nagbigay sa'yo ng bonus, edi mas lalong maganda, lalo pang dadami yung mga taong mabibless mo during the Christmas, no? Majority kasi ng mga inaano namin tuwing Pasko is those who really cannot give back, no? Yun yung namin. Yun talagang wala silang pang medianoche. Pinipili din namin, hindi naman po kami yung pupunta ka sa amin, hihingi, no. Madami akong tinatanggihan pag ganyan. Kasi ayoko po na inaabuso kami. Ayan. Oh, yes. Oo, Jane, nilagay ko dyan. Sa side, ayun yung picture. Ayan, binigay yan ni Jane sa amin. Kinip ko talaga dyan, dinoble tape ko. Akala ko nga mahuhulog, buti na lang di nahuhulog. Ayan siya, ayan. Galing po kay Jane yan, yung aking, Oo, sabi ko nga, gawin natin negosyo yan. No, Jane? Naman, mga Bible verse, i-design ko, tapos ipapagawa mo siyang ganyan. Pwede nating yan, pamigay sa Pasko, yung mga ganyan, tapos Bible verse sila. Gusto kong gawin yan yan yung para siyang frame na kahoy na ganyan. Pag napag-aralan ko siyang gawin. Pero right now kasi, yung magandang giveaways na pinamimigay ko is this one, yung ref magnet, no? And then, kung makikita nyo po dito, mga letters yan. A letter from my husband. Yung kulay pink, love note yan ng aking husband. Si husband ko, pag nasa, ano ba yung tawag doon? Pag nasa in love mood siya, minsan makita mo na lang na, Sintra ba? Tingnan nyo nga, paano natin pwedeng gawing hanap buhay ito. Pasukin natin. Total si Marita magaling magdisenyo eh. Magaling si Marita na sa Canva, no? And then si Jane din, no? Yun natin, Jane. Hanapin nyo, ano ba yung mga equipment na kailangan nating bilhin. Pwede tayong mag-come up ng parang publishing natin na maliit lang. Ayan. So, meron na akong dito, book binder. Ayan. Meron na akong laminating machine na malaki. Tapos, meron na akong, laminating machine, pang cold naman yon, no? Cold lamination.
So, pag minsan siguro, kain tayo sa The Junction, eat all you can yun, hapon, no? Hapon, punta tayo doon. Tapos, brainstorming tayo ng maliit na negosyo na ganyan. Ayan. Para kahit work from home lang tayo or ano yun, business from home. Kasi part din yan ng Perisos Virtual Assistant Services, no? Nasa lisensya ko yan. For those people na nagtatanong, baka daw merong concerned citizen na nag-ano sa akin na baka daw ma-question sa BIR. Actually, I am registered with the BIR as Perisos Virtual Assistant Services, and this has been this business of mine. I registered it years and years ago. I have my own accountant on monthly basis, no? Retainer siya. Sila yung nag-aasikaso lahat ng aking mga businesses. I think I can, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, habang naka-online tayo para makita niyo ang aking mga licenses. Ayan. So, here you are. Nasa aking pinto, yung aking license, mayor's, ayan. Meron akong mayor's, and then meron akong mga certificate of registration, mayor's permit, ayan, kompleto po. At meron akong DTI at meron akong mga resibo. Ayan, I'm issuing receipts, no? So, ayan, Perisos Virtual Assistant Services, yung aking company. So, legit po tayo. Kasi I believe naman na kapag registered, no, yung yung company mo, I believe kasi ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. So, God will bless us if we are also honest with our government. That's why I came up with that. And, complete talaga. Kaya huwag kayong matakot. We can come up with the business, and then it's under Perisos Virtual Assistant Services. Yes, si Jane medyo medyo emotional siya. Si Jane kasi yung tipong tao na kapag na-appreciate mo yung mga pinamimigay niya. Actually, meron pang binigay sa akin si Jane na parang bracelet, no? Kaya lang hindi kasi ako mahilig magsuot ng bracelet, but I just keep it there. Yes, we have to be complete. Iyon pala yung gusto kong sabihin sa mga aspiring VAs, no? Kapag nandun na kayo sa, halimbawa, nakompleto nyo na yung 3 months, tapos kayo ay full-time, okay? Full-time VAs. And I think even freelancer na mga VAs, they are being requested to register. Tandaan nyo na, kasi yung iba takot na baka mamaya ang laki ng binabayaran na taxes. Pwede kayong mag-inquire sa DTI about yung tinatawag nilang BMBE, kasi mga maliliit, considered po tayo mga maliliit na negosyante, no? Pero it is very important na mag-register tayo sa DTI at sa ating gobyerno, no? Ito yung BMBE, ano kasi tawag dito sa BMBE na to? Sabi nila, yes, meron akong halos lahat ng paperworks. Siyempre, maganda rin yung kompleto, no? Hindi ko makita yung BMBE ko, pero nasa file yung aking, ayun ang BMBE. BMBE Certificate of Authority. Yung BMBE is Barangay Micro Business Enterprise. Ayan. So, ito ay every 2 years, no, kailangan nire-renew. Ako naman, since I have my own accountant, so sila na ang bahala na nag-aasikaso lahat ng aking mga paperworks. Kasi nga, dahil work from home ako, dealing with the process of the government, masyadong tedious. Although, it will save me time, no? Mas magiging mas magiging effective pa ako if I just do my work, and then I just ask somebody to do the filing of income tax for me. So I pay my own accountant every month, no, sa pagpa-file ng mga taxes. And then
tinatanong ko din kung ano ba yung dapat kong gawin. So, they give me good advices on, actually, ako every 3 months ata ang filing nila para sa akin. So, every 3 months, I have to provide them the 3 months na aking income, sales income, and disbursements or receipts na every 3 months. So, then, sila yung magsasubmit nun para sa akin sa BIR, no? And they do everything. So, wala akong problema. For as long as I pay them, I follow the rules, and yon. So, there is a good thing when you are paying the government, no? Isang malaking bagay yan. Yes, oo. God honors and blesses businesses who are legitimate, and they are also, yung hindi nandaraya. Kasi naman, there are exceptions, no? Meron tayong mga law, at may mga yung implementing rules and regulations on those kind of things. So we just need to get a trusted accountant, no? For me, I have a friend of mine who works in an accounting firm, and sila yung nag-aasikaso para sa mga accounting needs ko, no? So, yes, I will take that into consideration, no? Yung pagbubukas natin ng negosyong, Sintra, yun. So, natin yun. Let's work on it. Total, lang naman yan eh. Design, then, pwedeng dito sa bahay natin gagawin yung mga prints, no? And then, bebenta natin siya online. We have our own receipt, ladies, no? Meron ako mga receipts dito that we are legitimate, and we are gonna issue mga hindi na ngayon official receipt kapag services ang iyong nire-render. Bali, na lang siya, service invoice ang nakalagay, no? Hindi siya official receipt. It's a service invoice. Ayan. So, if you are isang VA na that has been in the industry for so long, I suggest, no, that you register yourself. Register yung sarili ninyo para sa ganon you can do unlimited things. Yan. So, malay mo, 'di ba, makakapagturo ka pa, makakapag-coach ka pa, you will have your own ano yung tawag nila doon, mga video tutorials, or marami ngayon sa sa Facebook, sa mga reels na nakikita ko, yung mga nagsa-side hustles, no? Ang dami, no? And there is unlimited income kapag marunong kang maghanap, no? If you are, gaya nga ng sinabi ko palagi, 4 P's, patience, persistence, perseverance, and most of all is prayer, no? Prayer. Yeah, all glory to God. Oo, si Leia nanonood. Leia, push mo itong aking live stream. Yan, para marami pa akong ma-reach na mga tao. And also, marami tayong matulungan, no? It is just not my own, ito. Kumbaga, parang, I really love to help people, no? Kung saan ko lang, yun, tama, si Marita, webinars, no? Yung mga mentoring ng mga webinars. Other people kasi, yung mga webinars nila, binabayaran siya, pero maliit lang naman na amount, tapos may access ka na doon sa webinar nila na pangmatagalan, sometimes nga yung iba, lifetime, no? Yung iyong, subscription, kumbaga. Ako naman kasi, wala akong capacity or hindi ko siya masyadong yung paggawa ng mga webinars, but I have videos in YouTube which I am teaching what I know, and then pinopost ko lang doon. I think may nanonood naman. Okay, so yeah, eto I'm looking right now with my YouTube channel, and isa sa mga pinakamaraming views ko is yung aking Wednesday grind, which is July 31. So far, yun yung nakita ko ngayon. So,
Yun ba yun? Merong 77 dito. It's a video from nung ako ay nasa Dixon, Missouri. Nung ako ay nasa Madison, Wisconsin. Okay, and then, meron ding, halos yung mga pinapanood nila nung nasa Amerika ako. Ayan. So, yes. There are a lot of VA agencies. Alam nyo, hindi naman sa dinidiscourage ko na mag-VA agency kayo. But if you are a starting up VA, maganda yung may agency ka kasi they will be the one to partner you with a client. So, hindi ka na mahirapang maghanap ng mga client, no? Pero kung matagal ka na sa industriya, tapos meron kang isang client, like on my case, more than 10 years na ako, and I have that, tawag ko boss mga boss ko, no, sa Seattle, na until now, ayaw nila akong bitawan. Ewan ko ba? Bakit ayaw akong bitawan? Pero hindi. I am very much happy with them, and I believe they are also happy with me, no? And so, ito nga, kami message lang sa akin ng aking boss. Sabi niya, kung pwede ko daw idagdag ito sa mga transcriptions na ginagawa ko, which is, ayun, yung isa sa mga gagawin ko ngayon. Which is, you know, madali lang naman, no? Pag ulit-ulit na nga lang, sabi ko nga, ulit-ulit na lang yung trabaho, so minamani-mani mo na lang siya. Pag VA agencies kasi, always keep in mind that hindi naman kayo ninanakawan whatever, pero they are kumbaga nangungumission. May commission sila from your hourly rate, no? May commission sila. But, of course, the reason why they have that, no, certain na parang fees, like in Upwork, I think, nasa 20%, no? So, kung ikaw ay nasa $5, so yung 20% ng $5 na yun, mapupunta sa kanila. But they need that to maintain the website, no, to maintain the website and other expenses that they are incurring for operating, no, the entire website, at saka may mga manpower din yan. May mga pros and cons din talaga, no, kasi that's why, no, kapag meron kayong mga halimbawa nag-invite sa inyo ng halimbawa yung interview or something, pwede ko kayong tulungan by checking on the legitimacy of that person, or might as well, ang gawin ninyo is ask for their website. Okay? Meron naman kasing iba na mga freelancer sila, tapos mag-hire sila ng mga VA. Okay? Pwede yon. Okay? That is giving them a free hand, wherein pwede pa silang kumuha ng mga ibang clients. Okay? Ang mga freelancers, they can get like up to 10 clients kung meron silang mga VAs on them, under them. Okay? A team of VAs. So, halimbawa, itong project, halimbawa lang, meron siyang nakuhang project na website, and then, siningil niya si client ng, say, example lang natin, $500. Okay? Tapos, gagawin niya lang yon for, say, 2 weeks. Okay? Lalo na kung static lang yon. And then, ang gagawin niya, instead of siya ang gagawa, mag-hire siya ng iba, at babayaran lang niya ng $200. Di kumita siya ng $300 na hindi siya gumagawa ng kahit ano. Minsan natutulog lang. Yeah? So, yeah, starter lang, go for an agency, no, trusted agency. I have a friend who owns an agency, naka-base siya sa Ohio, no, smartva.com ang company name. Just try to apply, no? Kaya lang ang alam ko parang mataas ang kanilang qualifications. So if you are a beginner, I don't encourage you to go to that site or some sites that requires a higher
qualification. Kasi mga ano na ang ginagawa ng mga yon, mga SEO, lead generations, and all these things, no, na medyo technical. So, if you can find a website that is on data entry level, marami sa side hustle, I think na send ko yung iba kay Marita, no. Just try, no. There's nothing wrong with trying, no. And kadalasan, kapag nagtatry ka, mas lalo ka pang natututo. Ayan, yun yung ano ko, try and try until you land on the best. Ayan. Ako kasi parang ilang beses pa ako submit ako ng resume sa 100 na companies, no? And then so 100 companies at walang sa akin from those. Walang nag-hire sa akin from those because one is malayo yung aking number of years na unemployed ako. Okay? Kasi nga, negosyante ako. Nag-business ako during that time. Nung nag-for good ako, galing ako ng Kuwait, nung nag-for good ako, matagal-tagal bago ako nakipagtrabaho. No? So, I think 2006 and then nakapagtrabaho ako is 2009. Okay? So, malayo yung agwad. So, tinitingnan din kasi ng mga employers yun, no? And then, ngayon, ang ginawa ko, para hindi lang nila mapansin yung 3 years na yon, nilalagay ko na from 2009 up to, 2006 up to 2009 is, ako, entrepreneur. And then, nilalagay ko yung, name ng business ko doon. That is just to cover that, para hindi siya parang, kumbaga sa ngipin, bungal, no? Yung iyong, employment history. Ayan. So, yeah, I will be forwarding sa inyo, no, Marits, yung mga nakikita ko sa side hustles. And, kanina, sinend ko lahat dito sa isang account ko. So, I will be checking them also. And then, I will see which one really works and which one really pays. Para sa ganun, hindi na kayo nahihirapan or hindi nyo na kailangan i-check. Papasukin nyo na lang and then you'll start working, no? So, yes, right now kasi, ang virtual world is the industry. Nung nag-start ako 10 years ago, hindi pa siya ganoon kalawak. Or hindi pa, noon nga, pag sinabi mong work from home, parang mahihiya ka pa eh. Tapos parang ang tingin sa'yo, work from home ka lang. Ngayon, pag sinabi mong work from home, with all confidence ka, kasi ito ang industriya na hindi nahinto kahit nagkaroon tayo ng pandemya, no? Hindi naman po sa pagmamayabang, no? Pero hindi nawalan ng trabaho ang mga work from home, lalo na yung mga virtual assistant, yung mga VAs, no? Kasi nga, kahit na kahit na isolated tayo or hindi tayo pwedeng naglalabas, kami po continuous pa rin na nagtatrabaho and it's the same job. Parang sabi ko nga, during those times, the only thing na na-experience kong there is something wrong, it is pandemic, kumbaga, is nung lumabas ako para mag-groceries, tapos hindi ako pwedeng bumili ng 2 loaf ng bread. Limited. Kumbaga, pwede ka lang bumili ng isa, tapos yung number of kung ilang can of canned goods ang pwede mong bilhin. So, merong limitations. Kahit marami kang pera, during that time, there was a limitations. Ewan ko lang sa mga, mga elite. Pero sa mga ordinaryong tao tulad natin, there was merong inimpose na ganung rules during the first few week of the pandemic. Kasi maraming nag-panic buying, no? Palagay ko, kaya nga, in-implement nila yung ganon na, kumbaga, parang limitations, no? Siyempre nga naman, kasi hindi natin alam kailan, mag-deliver or what, because there is so much going on. I heard it from our pastor, sabi nga niya na he has a project, tapos yung project niyang yon na malayo, no? I think it's part in the north, dahil engineer siya. So, ang rule is, lahat ng magtatrabahong construction worker kailangan mag-swab. So, bawat swab nun, 10K, sabi niya.
But integrity-wise, very in-admire ko talaga to kasi bukod sa inaanak ko siya, talagang nakita ko yung integrity niya, di baling malugi, basta ma-fulfill niya yung kanyang promise, yung kanyang delivery ng project, ma-fulfill niya. And that made him really, a successful person right now. Yes, pero napaka-humble, nothing in him na makikitaan mo na may kayabangan or what, but he's such a humble person. Saludo nga ako Kaya nga yung panganay ko, sabi niya, ganun siya. Sabi niya, very humble pag magsalita. Actually, he is admiring two people right now. Yung kanyang Tito Rico at saka yung aming church pastor, no? Yung kanyang Tito Rico na mahal siya, lalo na every morning lagi niyang nire-remind, Gayos, check mo yung ganito sa car mo, check mo yung ganyan. So, ginagawa niya yun everyday. Sabi ni Tito Rico ko, gawin ko daw to. Sabi ko, when you're kumbaga parang very close sa'yo, sabi ko, he is not up to the magkano ang kikitain niya, pero kumbaga parang how he can help you, ma-enjoy mo yung iyong kotse, sabi ko nga. So, sabi nga niya, parang tatay daw niya yung Tito Rico niya. Sabi mo yan kay Rico Marita, ha? Yan. So, anyhow, I think nag-over to the max na ako sa aking live stream right now. And thank you for all those who have watched me. Sana meron akong mga na-share na mga magagandang sa inyo, mga magagandang tips, no? And hopefully, next time na mag-live stream ako, marinig ko sa inyo, ma-comment kayo na, meron na akong work coach. Ayan. So, it will be a joy in my heart na malaman ko na lahat ng mga mga tinrain namin under the Helping Hands VA team, no? Meron ng mga work. Ayan. So, but never fret, no? Do not fret. Just keep on persisting and persevering. And I know, sabi nga niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Ayan. So, good day sa inyong lahat, no? And God bless. I decree and declare open heavens to everyone. God bless you. Bye! Salamat!